Ngayon pong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission, makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga interbensyon ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan natin bayan sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Chief Administrative Officer and Division Chief Alvin Benedict Del Castillo ng Information and Research Division Office on Policy, Planning and Research mula sa National Commission on Indigenous Peoples upang talakayin ang mga programa o proyekto na ipinatutupad ng pamahalaan na tumutugon sa kahirapan sa sektor ng mga katutubo. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Sir Audrey. Okay, sa pagdiriwang sir ng International Day of the World's Indigenous Peoples noong August 9, ipinapaalala po sa ating mga Pilipino yung mahalagang papel ng mga katutubo sa kaunlaran. Ano po yung mandato ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP para sa ating mga katutubong kababayan? Ang mandato po ng NCIP ay protektahan ang mga interes at isulong ang kalagayan ng ating mga katutubong pamayanan na isinasang-alang ang kanilang kultura, tradisyon at ang kanilang pamumuhay para sa iba't ibang programa na makakapagpalago ng kanilang mga kalagayan at kabuhayan. Well, sir, bahagi rin po ng mandato ng National Anti-Poverty Commission yung pagtitiyak ng kapakanan ng mga IP, no? Yes, sir. Bilang isa sa mga batayang sektor nito. Bilang member agency ng NAPC, ano sa tingin niyo po ang kasalukuyang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng indigenous peoples? Isa po sa mga suliranin na kinakaharap nila ay yung, kumbaga, yung access sa ating basic services. Meron na rin po naman yung may mga pagkakataon po na ang kanilang mga lupaing ninuno ay kinukuha ng iba't ibang sektor. So, kung ito po yung merong land grabbing na nagaganap, meron din naman po yung pagkasira ng kanilang lupaing ninuno na lahat ito ay nakakapagdulot din ng kahirapan ng kanilang mga pamumuhay. Well, so sabi mo, nabanggit po ninyo yung land grabbing. Ano pong paraan dito? Halimbawa, ang mga katutubo ang nilaland grab yung kanilang lupain, yung mismo naglaland grab, minsan mga lokal na opisyal pa. Ang isa pong pamamaraan dito ng NCIP ay yung kasama po rin sa aming mandato ay yung pagbibigay ng Certificate of Ancestral Domain Titles. Ito po ay isang formal na pagre-recognize na ito ay ang mga lupain ay ng mga katutubo ay pag-aari nila since time immemorial. Pag sinabi pong time immemorial, ito po yung prior yung Spanish regalian doctrine natin na formal po na kinukonsidera ng pamahalaan na ito ay kanilang pagmamayari simula noong sila ay nalagi doon sa lupain na iyon. Alright, sir, ano po yung kasalukuyang poverty incidence ng sektor? Ano sa tingin ng NCIP yung dahilan kung bakit nagtala ng pinakamataas na poverty incidence sa mga batayang sektor ang IP? Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority noong 2023. Yan po ay ang figura po noong 2023 ay 32.4% na ayon po sa PSA. Marami ho kasing konsiderasyon na nakapagbigay ng ganyang kataas na antas ng poverty incidence. Kung titignan niyo po ang mga lupain ng ating mga katutubong pamayanan ay nakalagay sa kung tinatawag natin yung geographically isolated or challenged areas. Sila po ay minsan nasa kabundukan o malayo ho yung mga serbisyo ng pamahalaan na pwede nilang i-access or pwede nilang makuha. So, isa po ito sa factors. Maaari rin po natin tignan yung iba't ibang since kulang nga sa pag-access sa basic services, nagkakaroon ng diskriminasyon, nagkakaroon ng hindi patas na pagtingin sa ating mga katutubong pamayanan. Kaya ito po ay mga, kumbaga, iba't ibang factors kung bakit nagkakaroon ng mataas na kahirapan sa ating mga katutubong pamayanan. Well, recognize yung kakulangan ng government services sa kanila. Sa ngayon, ano po yung mga programa o proyekto na ipinatutupad ng pamahalaan para matulungan po
ang sektor ng mga katutubo? Nandyan po yung pagbibigay ng livelihood sa kanilang sa ating mga katutubong pamayanan. Tinitignan po natin kung paano magagamit ang kanilang lupaing ninuno sa pagbibigay ng turismo sa ating mga doon sa kanilang mga lupain. Ito rin po ay kumbaga kaakibat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kanya-kanyang mandato upang sa pagpapalago ng iba't ibang aspekto ng kanilang pamumuhay. Nandiyan din po marami rin ho sa ating mga katutubong pamayanan ay may kabuhayan na pagsasaka. So inilalapit po natin sila sa DA at DAR kung paano mapapalago yung kanilang pamamaraan ng pagsasaka na nakapaloob din sa kanilang mga lupaing ninuno. Okay. Pag-usapan po natin yung mga hinaing naman ng mga IPs. Paano nila na ipaparating ngayon sa national government yung kanilang mga pangangailangan at yung kinakailangan nilang tulong? Okay. Sa pagpaparating po ng hinaing ng ating mga katutubong pamayanan, meron hong nakalagay sa Indigenous Peoples' Rights Act na meron hong mandato na magkaroon ng Indigenous Peoples Mandatory Representative. Sila po ay mga representante na mismong inuluklok ng mga katutubong pamayanan upang magbigay ng magparating ng hinaing sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Ang IPMR po ay merong barangay IPMR, municipal IPMR, city IPMR at provincial IPMR. So kung makikita nyo po, sila po ay merong upuan doon sa sanggunian ng kada lalawigan upang mas maiparating sa yung lente ng katutubong pamayanan sa pamamagitan ng pagkalap ng polisiya, paggawa ng mga proyekto na mas maging culturally sensitive, kumbaga, doon sa mga pangangailangan ng ating mga katutubo. Sir, gaano po kahalaga yung pagsasama-sama ng mga sektor o yung convergence ng mga stakeholders para matulungan at maparamdam yung tulong ng national government sa ating mga IPs? Una po, makikita natin na limitado ang resources ng ating gobyerno. So sa pagsama-sama o pagtulong-tulong ng iba't ibang mga ahensya, nagkakaroon ng resource sharing sa pagpapatupad ng mga proyekto na angkop sa kultura at sa kabuhayan ng ating mga katutubong pamayanan. Nandyan din po ay yung pagkakaroon ng, kumbaga, mas efficient o mas mabilis na pagpaparating ng mga serbisyo sa ating mga katutubong pamayanan na kumbaga ay pasok sa kanilang pangangailangan. At nagkakaroon ng sensitibo doon sa pagbibigay ng natatanging programa na angkop sa kultura at sa kanilang kabuhayan. Well, ang laban po natin sa kahirapan ay hindi lamang sa mga mamamayan dito sa Metro Manila at sa mga syudad. Kasama na rin po yan yung mga kababayan nating katutubo. Recently po, meron po ba kayong update kung anong programa po yung inyong naibahagi para sa ating mga kababayang IPs? Apo. Meron po kaming programa na nagbigay ng yung abaka stripping machines kasi po merong mga katutubo na merong nagtatanim ng abaka sa kanilang mga lupain ninuno. Nagbigay po ang NCIP sa tulong din na po ng iba't ibang partners natin na sa pribado at saka sa pamahalaan ng abaka stripping machines upang mapabilis yung pagproseso nilang ng mga abaka para makagawa ng abaka-related products. So ito po ay ang goal po nito ay magbigay ng economic opportunities sa ating mga katutubo na kumbaga tinitignan yung mga pwedeng resources o mga likas na yaman na pwedeng pagyamanin doon sa kanilang mga katutubong pamayanan. So yun na rin yung tinatanim doon sa mga lugar nilang tinitirahan. Yes, sir. Okay. Paano po makakalapit ng tulong or paano hihingi ng tulong ang IPs sa ating national government? Una po, pwede ho makipagnayan sa NCIP sa ating opisina upang upang humingi ng tulong sa ating national government at saka po yung binabanggit ko kanina yung sa kanilang IPMR, pwede ho kasing from the IPMR pwede pong idulong sa aming tanggapan at pwede rin po doon through the local government units. So makikita niyo po at different levels ng ating gobyerno, meron pamamaraan upang makapagbigay ng konsultasyon, makapagbigay ng hinaing at makapagbigay ng solusyon doon sa kanilang mga pinagdadaanang problema at issues. Alright, maraming salamat Sir Alvin sa lahat ng mga impormasyon na ibinahagi niyo sa aming ngayong umaga. Malugod kami, nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinihikayat namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Huwebes at samahan niyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.